Pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Purihin ang Diyos. Tunay nga pong napakagandang salubungin ng isang araw na kung saan ay inihanda na po sa atin ng ating Panginoon ang mga pagpapalang inilaan niya po sa bawat mga mahal niya, na mga anak at mga lingkod ng ating kataas-taasang Diyos. At alam kong sa araw na ito, ang bawat isa po sa atin na nakatunghay ngayon sa programang ito ay may nakalaan na po na isang sorpresa at isang pinagpalang maghapon ang nais pong maranasan ng ating Diyos sa ating mga buhay. Kaya hayaan niyo po na sa umagang ito ay makapagbahagi muli ako ng isang bagay na aking natutunan mula po sa pahina ng salita ng Diyos. Ngunit bago po ang lahat ng ito, hayaan niyo po munang ako'y manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, sa umagang ito o maging sa buong araw na ito, kung anong oras man po na madarat na ng aking mga kapatid na nakikinig ng programang ito, hayaan niyo po, Ama, na muli kaming makatanggap ng iyong pagpapalang espiritual na kung ito'y aming may sa pamuhay nga sa tulong at pagsama mo sa amin, Panginoon, ay tunay nga maghatid ito, magdala ito, magbukas ng mga pintuan ng pagpapala sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Diyos, sa natunghayan naming panibagong araw na kung saan nakakaasa kami, Panginoon, na ang Diyos naming tapat ay kikilos muli sa maghapong ito ng aming buhay. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na masilmulan namin ang araw na ito sa pagbubulay-bulay po ng iyong isalita. Samahan niyo nga po kami, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa araw pong ito, ay aking pong naisibahagi po ang isang nalalapit na pagdiriwang po sa itong linggong darating at sa susunod pa ay inaalala po ang tinatawag po na Pentecost or Day of Pentecost po. At ito po ay inaalala po ng lahat ng mga mananampalataya sa buong mundo dahil dito po sa araw na ito ay ipinadala ng ating Panginoong Hesukristo ang pinakamalaking pagpapala sa ating buhay. Ano po? Ito po ay walang iba kundi ang pagbubuhos niya ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. At ito nga po ay matatawag natin, ano po, sa wika po ng Biblia na anointing. Tama po. Ito po yung anointing o yung paglalahid ng langis sa lumang tipan. Subalit sa mga panahon na ito ay inilaan ng Panginoon sa lahat ng mga lingkod niya na tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo. So ganito po ang naging pangyayari noon. Hayaan niyo pong basahin ko ito mula sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 2, unang talata hanggang 4. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa-isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. So yun nga po nung araw na yun ng Pentecostes, nung habang sila po ay nandun sa itaas na silid, po, dumating ang pangako ng Panginoong Hesus sa kanila. At walang iba kundi ang banal na Espiritu na magbubuhos ng anointing sa mga lingkod niya noong mga panahon na yon. Sila nga po yung mga unang alagad na nagpakalat o na nangaral ng mabuting balita sa unang mga taon ng Kristyanismo. Okay? So, makikita po natin sa Biblia ang kahulugan ng anointing. Ang anointing po is the indwelling presence of the Holy Spirit. Ibig sabihin, bilang mga mananampalataya, tayo nga daw po ang templo ng banal na Espiritu at nananahan sa atin. Ano po? Ang banal na Espiritu ng Diyos. Hallelujah. So ito po yung nagbibigay sa isang mananampalataya ng kakayahan
upang maunawaan, maintindihan, maisapamuhay, no po, mai-apply, at magamit niya ito, no po, sa paglilingkod, lalo na sa mga tao na nais ng Panginoon na maabot ng mabuting balita at mapalaya, no po, sa anumang gawa ng kaaway sa kanilang mga buhay. Alam mo ba, kapatid, mga minamahal, kung kayo po'y tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, isa po kayo sa pinili ng Panginoon upang magamit niya, no po, sa panahon na ito, upang tunay nga ang kapangyarihan ng Diyos ay maranasan ng mga tao at sila po'y mapalaya at maranasan nilang mga pangako ng Diyos, no po, sa kanilang mga buhay. So, hallelujah. So ito po yung nagiging dahilan upang magkaroon tayo ng koneksyon sa ating Panginoon. Kapag ikaw ay anointed ng ating Panginoon, so makikita mo, mararamdaman mo talaga na kasama mo lagi ang Diyos na kumikilos, gumagawa sa lahat ng mga gawaing kalooban niya, no? Na dapat po natin gawin bilang mananampalataya. So, alam niyo po, kung gaano ka ka-bless at kung gaano ka-empowered o pinalakas, no po, ayun po yung masasabing anointing, no? Anointing mo. Pag sinabi nilang blessed na blessed ka, o sinabing talagang ginagamit ka ng Lord effectively, no, sa skill, sa talent na binigay sa ng Panginoon, o sa anumang paraan na ginagamit ka ng Diyos, ibig sabihin, anointed ka ng ating Panginoon. Kaya purihin ng Diyos. So, nandun yung empowerment niya sa atin. Na po? Sabi nga po ng ating punong bishop dati, naalala ko na ang ibig sabihin ng anointing is empowered to prosper. Yan po yung isa kahulugan pa niya. Kaya kapag tayo po ay nalahiran ng langis o tinatawag na anointed ng Panginoon, masdan niyo po. Sabi po dito, ito po ang kanilang mga gagawin. No? Ang mga tumanggap ng anointing na ito upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Sabi nga po ng Panginoong Hesukristo, isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Kita niyo po mga minamahal, no? Mga kaibigan, no po, dahil hindi na ito yung panahon na puro problema ang ating laging pinaglalaro sa ating mga isipan, o minsan tayo na po yung pinaglalaroan ng napakaraming problema. Kung makikita po natin bilang mga anak ng Diyos, merong ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, no po, nakapangyarihan, no po. At ito po'y nais niyang masaksihan, una tayong mga tinawag niya, at pagkatapos ay tayo magamit din para sa iba. Dahil yan ganyan nga po tinawag ng Panginoon si Abraham, at sabi niya, ikay aking pagpapalain upang ikay maging pagpapala rin. Kaya yan po yung kailangan natin sa panahon na ito. Kung tayo po'y kikilos, kung tayo po'y magpapasakop sa kalooban ng Diyos, makikita po natin yung anointing ng Panginoon ay talagang sasamahan tayo. Kikita po natin yung supernatural strength ni Lord, yung divine wisdom, yung protection niya, at ang great provision na gusto niyang maranasan natin. Ako'y naniniwalang isa-isa itong masasaksihan natin as we move continuously under the anointing of the Holy Spirit. Kapag talagang ang anointing ng Lord, kaya kailangan maging katulad po tayo ni Haring David. Alam niyo po si Haring David, ganito po sinabi sa Aklat ng Mga Awit, chapter 42, verse 1 and 2, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa presensya mo'y sumamba? Alam niyo po, kaya po si Haring David talagang napaka-anointed na hari. Ano po? Dahil talagang gayon na lamang ang kanyang laging pagkauhaw sa presensya ng Panginoon. Pansinin niyo, kailan, sabi nga po niya dito, no? Kailan kaya maaaring sa presensya mo'y sumamba? Ano po? Talagang ang hinahanap niya talaga, Lord, paano ba akong laging nakakasunod sa kalooban mo? Paano bang masusunod ko itong mga nais mo? Dahil alam ni Haring David, ang isang taong may obedience, may willingness na gawin ang kalooban ng Panginoon, sila po yung mga may anointing.
Kaya alam naman po natin ang istorya ni Haring David mula sa pagiging isang pastol, isang ordinaryong pastol ng Israel ay itinaas ng Panginoon bilang maging hari ng kanyang bayan. Kaya yun, kung nais po nating manatili ang anointing ng Panginoon sa atin, dapat po talaga hindi rin mawawala yung ating kauhawan araw-araw sa pananalangin, sa pagbabasa ng salita, sa fellowship, kailangan magkaroon din tayo ng kagutuman talaga, at kauhawan sa salita ng Panginoon. Okay, so nandun po ba? Kung kayo po'y tatanungin, desperate pa rin ho ba kayo upang patuloy na hanapin ang Panginoon, hanapin ang kanyang anointing? Pangako naman ng Panginoon yan sa Isaiah chapter 44 verse 3, aking ibubuhos ang saganang tubig, maraming batis ang padadaluyin. Ibubuhos ko sa inyong mga anak ang aking espiritu. Hallelujah. At ang mga liping susunod sa inyo'y pagpapalain. Wow, grabe. Talagang itong pagpapalang ito ng Panginoon ay hindi lang mananatili sa atin kung isa ka mang magulang, kapatid, o isa kang pumapatnubay sa mga susunod na henerasyon. Napakaganda po ng pangako ng Diyos sa atin kapag ikaw ay anointed ng ating Panginoon, pati yung liping susunod daw sa iyo, sa atin, ay pagpapalain. Yan po, marami pong problema ngayon tungkol sa mga kabataan, di ba? Pero ito po yung panahon, pag anointed tayo, handa tayo makinig sa salita ng Diyos, kinauuhawan natin ang presensya ng Diyos, hinahanap natin ang Panginoon sa ating mga buhay, hindi natin hahayaan ang buong maghapon ng ating mga buhay ay hindi nakakatanggap ng sariwang mana ng kanyang salita, upang sa gayon ang anointing na ito ay magpatuloy na naglalagablab sa ating mga buhay. Sabi nga po nung isang mangaral, narinig ko, na mas mahalaga daw na meron tayong anointing, kaysa dun sa apoy. Kasi po, ang anointing nga po ay sinisimbolo ng langis. Kapag marami kang langis, hindi ka mauubusan ng apoy. Kapag nag-aapoy ka lang at wala kang langis, isang araw wala na yung apoy mo, pero dapat tayo pong mga may anointing, tataglay ng langis ng banal na espiritu o yung anointing ng ating Diyos, hindi tayo mawawalan ng sigla sa paglilingkod, hindi tayo mawawalan ng kasiglahan, mamuhay araw-araw. Nararamdaman natin na ang Lord ay laging nakasubaybay sa atin at handang gumabay at tulungan tayo sa anuman pong ating sitwasyon. Kaya hindi daw po tayo dapat umasa sa anumang mga bagay na nasa libutan ito. Kagaya po ng sinabi ng Panginoon sa aklat ng mga awits, tinuran din ni Haring David. Hindi daw siya umasa sa karwahing pandigma at mayroon din at hindi siya nagsakabayo ng titiwala. Ngunit sa kapangyarihan na Yahweh na kanyang Diyos, nananalig siya at umaasang lubos. Kaya nga po, kailangan nandun talaga yung pagkauhaw natin sa salita ng Diyos dahil ang anointing dumadaloy sa mga taong talagang gustong alamin, nagsasaliksik sa Diyos, naghahanap sa Panginoon. At talagang ang Diyos, ang pangako niya ay lubos niyang ipahayag, ipakikilala ang kanyang sarili. At i-anoint niya tayo, mga minamahal. I-anoint niya tayo upang ang pagtatagumpay ay makamit natin dahil alam niya na ang puso natin ay nakatalaga para sa Kanya. So, mamuhay ng may kabanalan, okay? Engage in constant prayer. Kaya po dito sa Central, mayroon po tinatawag na clarion call. Dahil dito po talaga ay thrice a week ay pinapanalangin po ng mga pastor po dito ang mga usapin, ang mga prayer concern ng ating bansa, ng ating simbahan at ng ating mga pamilya. Kaya ayan po yung mga para manatili ang anointing sa atin, embrace a lifestyle of praise, thanksgiving, and worship. Kaya kapatid sa linggo huwag kang mawawala sa mga care group po na meeting natin. Lagi tayong umattend. Dahil dyan po lifestyle po yan. Ating mga pinagtataglay ng anointing at sa mga darating na panahon, patitindihin pa ng Lord ang anointing na yan. At sinasabi nga, yung blessing natin at yung empowerment ay talagang mararanasan natin. So, always feed on the Word of God.
Okay? So, alam po natin, salita ng Diyos is self-anointed. Kaya kapag yan po ay talagang lagi nating sinasaksihan, lagi nating binabasa at ini-apply sa ating mga buhay, makikita po natin talaga na ang lahat ng resulta ng ating gawa ay mabunga. No po? Fruitful, magiging productive tayo sa mga gawain natin. At ito po ay tunay na gustong-gusto ng Panginoon dahil ito ay nakakapagbigay kaluwalhatian sa Kanya. Kaya mga minamahal, sa araw pong ito, nais ng Panginoon no po, na yung anointing na ito ay lubos natin, no, na maranasan. At sabi nga po ng Kanyang salita, from honor to honor, from faith to faith, no, from glory to glory, ay patuloy na mag-increase ang level ng ating anointing upang tayo magamit ng Panginoon na magamit niya epektibo sa Kanyang kaharian at maranasan natin ang mga pangakong kaloob niya sa atin. Kaya kung nais niyo po yang maranasan, patuloy natin hilingin sa Panginoon sa araw na ito. Ngunit sa mga bago pa nating mga kasama at sa tingin niyo po, paano ba makukuha ito? Simple lang kapatid, tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo at magsimula kang lumakad sa Kanyang kalooban. So kung nais niyo po ito, ay tanggapin niyo po ang Panginoon sa pamamagitan ng isang maiksing panalangin. Tayo po'y dumulog sa Kanya. Sabihin po natin, Aming Amang nasa langit, sa araw na ito, ako po'y lumalapit sa inyo, Panginoon, dahil kayo po ay makapangyarihang Diyos na may kapangyarihang patawarin ako, linisin ako sa lahat ng aking kasalanan. At sa araw na ito, Panginoon, ako po'y naniniwala na ang mga pangalan ay sinulat mo sa aklat ng buhay ay magtataglay din ng iyong banal na espiritu, maging ng iyong anointing. Kaya sa araw na ito, Panginoon, sinusuko ko sa iyo ang aking buhay. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. At sa araw na ito, Panginoon, akin pong isa sa pamuhay ang iyong salita, susundin ko ang iyong kalooban at iaalay ko ang aking buhay, Panginoon, sa paglilingkod at sa pagmamahal sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na iyong ipinagkaloob sa akin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At kung ginawa niyo po yung panalangin yan, hayaan niyo pong may panalangin ko kayo sandali upang tanggapin ang kaloob ng banal na Espiritu. Sabihin po na, ako po na muna ang mananalangin. Panginoon, hayaan mo na sa araw na ito ay tunay nga o Diyos. Katulad ng nangyari nung araw na yon, Panginoon, doon sa itaas na silid, O God, na kung saan ay ibinuhos mo ang iyong banal na Espiritu, ang iyong anointing sa iyong mga lingkod, O God, sa araw na ito, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Hayaan niyo po ang lahat ng mga tumanggap kay Jesus at nais pang magpapuspos ng iyong banal na Espiritu ay tanggapin ang iyong masaganang at kapangyarihang anointing sa kanilang mga buhay. At Lord, salamat po, O God, sa araw na ito ay tunay ngang anumang sinimulan mo, Panginoon, sa kanilang mga buhay ay matagumpay nila, Panginoon, at lulubusin mong maganap ang lahat, Panginoon, ng ito. Ma-accomplish nila, Lord, ang mga dakilang bagay dahil sasamahan mo po sila, hindi lamang sa buhay nito, Panginoon, at ang pinaka-bonus sa lahat, Lord, ang buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Lord, sa pangalan ng Panginoong Hesus, tayong lahat na tumanggap ng banal na Espiritu ng Diyos at ang buhay na walang hanggan ay magsabi ng Amen and Amen. So hanggang dito na lamang po, hanggang sa susunod na pagkakataon. God bless you po and Shalom.